Now, sir, paano namin kukunin yung derivative ng function na to? So first, i-treat natin to as ating u. So magiging u equals 5x. Tapos yung du natin, magiging 5. Tapos dito naman, ito yung iti-treat natin as u. So magiging u equals sin 5x. Tapos yung du natin, magiging cos 5x. Tapos yung derivative nito, times 5. After nyan, pwede na natin palitan yung form nito. Magiging y equals sin u minus 1/3 then u to the third. So, pwede na natin kunin yung derivative ng function na to. So, yung y prime natin magiging, yung sin u magiging cos u times du. Tapos, eto naman, pwede natin applyan ng power rule. So, multiply natin to dito. Magiging minus 3 times 1/3 u. Tapos, subtract tayo ng 1 dito. Magiging squared na lang. Times du. So, after neto, isa-substitute na natin yung u natin saka du. So, magiging cos, yung u natin, 5x. Tapos, yung du natin, 5. Tapos, minus, magka-cancel to. So, eto, u squared times du na lang yung matitira. Yung u natin, sin 5x. Tapos, squared. So, lagyan natin to ng squared. Times, yung du natin, cos 5x times 5. Cos 5x times 5. Now, as you can notice, common itong cos 5x times 5. Saka dito. So, pwede natin i-factor out. Magiging cos 5x times 5 times cos 5x times 5 divided by neto, magiging 1. Tapos, minus sin squared 5x. Now, sa identities natin, sin squared x plus cos squared x equals 1. Hindi magmamatter yung nandito. Basta, the same sila. So, pwede natin i-isolate yung cos squared x dito. Magiging cos squared x equals 1 minus sin squared x. So, as you can notice, yung form na to, the same dito. So, pwede natin tong i-convert. Magiging cos 5x times 5 times yung 1 minus sin squared 5x magiging cos squared x. Yung x natin, ito. Kasi ito kasi yung nasa loob ng sin squared. So, magiging cos squared 5x. Tapos, pwede natin tong i-distribute. Magiging 5 cos cubed 5x. So, ito na yung answer natin.